sakyan. Alam ko yung bag na yan, may nakita akong ganyan na, no? Yung dating Mayor Osmeña ng Cebu City, talagang may ganyang colostomy bag ang tawag dyan. Yan ay kapag hindi na gumagana nga yung mga functions natin, pagdudumi ng tao, linalagyan na ng bag para dyan didiretso yung dumi. So ako, hindi ko sinasabi na mayroong colostomy bag ang presidente. Ang akin lang ay pagtatanong dahil nakalagay naman sa Article 7, Section 20 ata ng ating saligang batas na ang mamamayang Pilipino ay may karapatan na malaman ang estado ng kalusugan ng presidente kapag meron siyang seryosong pagkakasakit. Seryosong pagkakasakit. At sa akin tingin naman, kapag ang isang tao ay meron ng colostomy bag, yan ay seryoso kasi hindi na gumagana isang major organ ng ating katawan. So, Ate Claire, huwag mong sasabihin fake news yan dahil yan po ay pagtatanong. Yan ay kasama po ng karapatan ng tao, ng mamamayang Pilipino sa impormasyon, lalong-lalo na dahil ang ating bagong saligang batas ngayon, yung ating 1987 Constitution, ay nagbibigay talaga ng karapatan sa taong bayan na magkaroon ng impormasyon tungkol sa Pangulo, lalong-lalo na kung meron siyang serosong karamdaman. So ang kailangan mong gawin ay magbigay ka ng medical bulletin. Kung sasabihin mo na yan ay kasinungalingan, bigyan mo kami ng detalye kung ano talaga yung naging sakit ni Presidente dahil lang kung bakit siya ay nagpunta sa hospital at magpagamot. No? Ang sinasabi mo nga ay yung diverculosis, no? Diverculitis. Ang alam ng marami dyan, yung diverticulitis, yung kanyang kagustuhan na i-divert ang public funds. Pero alam natin, ang diverculitis ay may kinalaman din yan sa colon na kapag hindi yan nagamot, magkakaroon ng problema sa paglabas ng dumi ng taong bayan. Kaya nga ako inaabala nung nakita ko yung picture na parang merong colostomy bag ng presidente dahil baka nga seryoso ang kalusugan ng presidente. At nakasaad po yan sa saligang batas na talagang pag seryoso ang pagkakasakit ng taong bayan, dapat nagbibigay impormasyon sa taong bayan. Ganun pa man, nakasaad din sa ating saligang batas na pag merong seryosong kalusugan ng ating presidente, ang kanyang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs at National Security Advisor ay dapat mabigyan ng access sa presidente. Kasi nga po, yan ang mga pinaka-importanting bagay-bagay kapag ang presidente ay magkakaroon ng seryosong karamdaman na magiging dahilan para hindi na niya magampan ang kanyang trabaho bilang isang presidente. No? So, ganyan pong katindi ngayon ang karapatan ng taong bayan. No? Dahil nga doon sa karanasan natin kay Marcos Sr., yung ama ng Marcos Jr., na itinago ang kanyang seryosong kalusugan na lupus. Lupus na naka-apekto na sa kanyang kidney at naka-apekto sa kanyang kalusugan sa puso. Ang ginawa nila ay gumawa pa sila ng sariling hospital sa Malacanang, nagkaroon nga daw ng kidney transplant at nagbigay ng isang kidney itong si Marcos Jr. No? Kaya nga po, ang kalusugan ni Marcos Jr. ay talagang dapat binibigyan impormasyon ng taong bayan dahil isa lang ang kidney niya. Kapag nagkaroon ng infection yan, dahil dyan sa diverculitis na yan, talagang hindi po pwedeng magkaroon ng infection ng kidney dahil kapag nangyari po yan, iisa lang ang kidney gumagana niya, wala na isang kidney niya, talagang magiging malaking banta po yan sa buhay niya. At dahilan para ang tagapagsalita ang siyang magbigay ng impormasyon at huwag i-dismiss ang mga tanong ng taong bayan tungkol sa kalusugan ng presidente na bilang fake news dahil karapatan po namin yan na malaman dahil yan po ay nakasaad sa saligang batas dahil nga doon sa ginawa ni Marcos Sr. noong panahon ng martial law na itinago ang tunay na estado ng kanyang kalusugan. At siyempre, itinago ang kanyang estado ng kalusugan dahil una-una ayaw niya mawala yung kumpiyansa ni Ronald Reagan ng mga Amerikano ng mga panahon na yon na kayang-kaya pa rin niya ibigay ang teritoryo ng Pilipinas kapag kinakailangan ng Amerika sa kanyang pagigero ng iba't ibang bansa. Lalo na ngayon sa panahon ni Presidente Trump na kinakailangan ni Trump ng unsinkable aircraft carriers pamamagitan ng mga base militar ng Pilipinas kung sakaling aatakihin di umano ng China ang Taiwan. So, importante ha, Auntie Claire, ikaw magbigay ka ng impormasyon. Huwag ka lang magdi-dismiss as fake news dahil ako, hindi naman ako magsasabi ng isang bagay na hindi katotohanan. Pero bilang mamamayan, bilang isang abogado, may karapatan ako magtanong. At ako naman po ay nagtatanong lamang. Kaya kinakailangan pag nagtanong ay bigyan ng kasagutan. Ang sabi ko pa nga, Auntie Claire, ngayon, ikaw magbigay ng kasagutan kung ano yung suot-suot sa terno ng presidente. Kung yan nga ba ay colostomy bag o hindi. So ano ba? Colostomy bag ba yan o hindi? Kung hindi yan colostomy bag, sabihin mo kung ano yung suot-suot niya. Ano ba yan? Belt bag pa yan.
Pero sa tingin ko, hindi siya belt bag. Dahil ang mga belt bag naman ay itim ang kulay. Usually, leather yan. Eh mukha naman hindi leather yung nakita ko sa tiyan ng presidente. At sana, wag mo naman sasabihin AI na naman yan. No? Kung po pwede, itaas mo yung suot ng presidente na makita namin kung meron nga nasa ilalim niyang suot-suot niyang damit. Dahil karapatan namin na kung may colostomy bag yan, ay malaman ng tao ang katotohanan. Again, ako'y nagtanong, hindi mo sinagot, dinismiss mo as fake news, para kay ka pa naging tagapagsalita ng presidente. Kung hindi kami makakakuha ng impormasyon na sabi ng saligang batas, kami may karapatan. Diba? Now, kanina nasabi ko na kapag meron ng seryosong karamdaman ng presidente, kinakailangan mabigyan ng access ang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs, at saka National Security Advisor. Kasi nga yung seguridad ng Estado dapat mapapangalagaan yan maski merong seryosong kalusugan ng presidente. At kung talagang hindi na kaya ng presidente gumawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa ating pang-nasyonal seguridad, kinakailangan bumoto ang gabinete kung kaya pa ng presidente o di naman kaya, talagang magdeklara ang mga doktor na hindi na kaya ng presidente para manungkulan na ang vice president. Dahil si vice president Sara naman talaga ang pinili ni Marcos Jr. na maging kanyang katandem as Vice President, siguro naman obvious na talagang naniwala naman itong si Marcos Jr. sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte na manungkulan kung talagang ang kanyang kalusugan ay hindi na talaga ang kanyang kalusugan na maging hadlang na talaga sa kanyang pamumuno bilang isang presidente. Now, ang dahilan nga kaya binibigyan ng access ang National Defense, ang Foreign Affairs at ang National Security Advisor ay dahil wala talagang dapat maging balakid sa seguridad ng bansa maski meron ng kalusugan ang health issues ang presidente. Now, nung kailan lamang nagkaroon kasi ng debate sa Senado tungkol dun sa resolusyon na kung saan talagang kinokondena ng Senado yung mga sinasabi ng bagong ambassador ng China sa Pilipinas. Tama naman ang tanong ni Alan Cayetano, no? Kung ang Senado ay magkokondena sa mga sinasabi ng mga leaders ng ibang bansa gaya ng China, dapat man lang alam nila kung ano yung mga sinabi. Nang sa gayon, malaman kung dapat nga ba ikondena yan o dapat lamang ignorer, no? Siyempre, hindi naman masabi ni Pangilinan, the gentleman di umano from Pampanga, kung ano yung nais nilang ikondena sa mga sinasabi ng pagsalita ng China. Pero siyempre, linabas din ni Cayetano yung katotohanan na yung resolution na yon ay nagsimula dahil doon sa mga caricatures na pinakita ni Tariela, mga caricatures ni President Xi na nang-iinsulto at pinakita ni Tariela na naging dahilan para umalma mga China, ang mga taga-China. No? Dahil hindi yan dapat ginagawa sa kahit kaninong presidente. Ako, may karapatan akong tawagin bangag si Marcos Jr. Kasi pati sarili niyang kapatid, kinumpirma na ng bangag siya. At saka ako mismo Pilipino. Kung gusto kong insultuhin ang aking presidente na isang Pilipino rin, karapatan ko yon. Dahil ako'y Pilipino at kinakailangan talaga ang mamumuno sa Pilipino ay nasa tamang pag-iisip. So, hindi ako po pwedeng mapigilan na sabihin yon. Pero anong pagkakaiba naman kay Tariela? Well, una-una po, ang naging debate ng dalawa, bagamat ako talaga ay panig doon kay Senator Alan Cayetano na sinasabi niya na kapag ang nagsalita ay isang general ng Coast Guard, dahilan yan para nga itrato ng China na yan ay isang opisyal na posisyon ng buong gobyerno. Ang hindi lang nasabi ni Senator Alan Cayetano ay yung legal na basihan kung bakit lahat ng mga salitang nanggagaling sa bibig ni Tariela ay opisyal na pulisiya ng Pilipinas, miski hindi ito galing sa presidente. Alam niyo po, sa international law, meron tayong tratado. Ang tinatawag na yan ay Vienna Convention on Diplomatic Relations, no? At saka Vienna Convention on the Law of State Responsibility. Well, hindi. Ito pala yung International Law on State Responsibility, no? Now, nakasaad po dyan sa International Law on State Responsibility na dahil nga ang isang estado, wala naman pong katawan, ang estado ay gumagalaw sa pamamagitan ng kanyang mga ahente, state agents. At sino bang state agents? Hindi po sinabi doon sa international law na ang state agent ay dapat maging isang presidente. Ibig sabihin, pagdating sa panlabas na relasyon, hindi lang po presidente ang may kakayahan na magsabi kung ano talaga ang pulisiya ng ating bansa. Lahat po ng mga ahente ng gobyerno ay po pwede magsabi kung anong posisyon ng bansa.
At syempre, ang isang Guy ni Tariela na isang general sa Coast Guard, hindi lang po yan ordinaryong sundalo. Bagamat ang gawain ng isang ordinaryong sundalo ay gawain na rin ng Estado ng Pilipinas. Dahil po lahat ng unang Estado, miski siya ay enlisted man, sargento, general o gaya ni Tariela, lahat ng kanilang gawain, lahat ng kanilang salita ay gawain ng Estado ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang legal na basihan na hindi lang nabanggit ni Senator Alan Cayetano ay yung law and state responsibility. Na kapag isang ahente ang nagsalita o gumawa, yan po ay pwedeng maging gawain at salita ng gobyerno ng Pilipinas mismo. At syempre, kung ikaw naman ay tagapagsalita pa on West Philippine Sea Matters at mataas ang katungkulan sa Coast Guard, natural, yung ginawa mong pag-insulto sa pamamagitan ng mga larawan na nag-iinsulto sa kanilang presidente sa China ay gawain ng Estado ng Pilipinas. Kaya nga po, nagprotesta ang China at sinabi nga na ang mga mamaanghang ng salita dahil hindi naman niya ginagawa sa presidente ng ibang bansa. Paulit-ulit nga sinabi ni Alan Cayetano, sa tingin niyo ba kung si Bangag Jr., miski Bangag siya, nagpakita ng karikature na high si President, yung kanyang spokesperson ni President Xi, o kaya general ng Coast Guard ng China, nagpakita ng karikature na high na miski katotohanan, ay ating tatanggapin yan? Hindi. Kasi ang presidente ay simbolo ng ating republika. Hindi gaya ng mga bansa, ng mga hari at mga reyna, na ang kanilang symbolic head ng kanilang bansa ay yung hari at reyna. Ang presidente sa Pilipinas, guys, sa Amerika, ay chief executive at simbolo ng republika. So hindi dapat na dinidisis na binabastos, lalong-lalo na ng mga dayuhan. Mga Pilipino, well, karapatan natin, yun yung talaga na ating karapatan ng malayang pananalita. Pero sa gaya ni Tariela na isang ahente ng Estado, isang mataas na opisyal at spokesperson pa on West Philippine Sea, na alam natin na mayroon na tayong hidwaan dyan sa China dahil nga dyan sa tinatawag nating West Philippine Sea, kapag siya'y ng insulto, yan ay gawain ng Estado ng Pilipinas. At tama lamang na magprotesta ang ibang mga bansa kasi hindi yan ginagawa sa pinakamataas na leader ng mga iba't ibang bansa, lalo na kung ang gagawa ay napakataas na opisyalis ng bansa, gaya ni Tariela. Ulitin ko po kung nag-insulto ay ordinaryong enlisted soldier, wala pong epekto yan pagdating sa international law, sa international law on state responsibility. Lahat po ng ahente, kaya siya ay chief of staff, kaya siya ay enlisted man, kapag siya ay merong ginawang labag sa international law, yan po ay magiging akto ng Estado mismo, regardless of the rank. So sa akin po, well, kudos at binabati ko po ang aking matalik na kaibigan si Alan Cayetano dahil talaga naman pong sinapul na sapul niya kung anong mali sa ginawa ni Tariela. Kung si Tariela po ay isang law professor, siya ay isang pribadong opisyal, lahat ng kanyang pananalita, karapatan niya yan dahil meron siyang kalayaan pananalita. Pero bilang isang spokesperson ng West Philippine Sea Matters at bilang isang napakataas na general sa Coast Guard, lahat po ng salita niya ay salita na nanggagaling sa bansa ng Pilipinas. At sa tingin ko, hindi tama na sa panahon na talagang sinusuyo natin ng mga Chino na bumalik uli at maging turista sa ating bayan, dahilan kung bakit binigyan na naman natin sila ng visa on arrival, sa panahon na nanunuyo tayo ng mga kapital dahil alam natin wala nang gusto mga kapital sa Pilipinas dahil sa perception na napaka-corrupt ng Pilipinas, hindi dapat iniinsulto ang pinakamataas at sa tingin ko ngayon, isa sa pinakamakapangyarihang leader sa buong daigdig. Ngayon po siguro, kung mayroong mga makapangyarihang leader sa buong daigdig, yan po ay si President Trump at si President Xi. Siguro po, pati si President Putin, pero alam naman natin na in terms of military might, limitado ang kakayahan ng Russia dahil hanggang ngayon nga tuloy-tuloy ang gera sa Ukraine at hindi nila matalo yung Ukraine. No? So sa tingin ko, talagang pinakamalakas na mga bansa ngayon ay bansang US at saka ang China at hindi dapat na linalapastanganan ang presidente ng isang bansa na hindi lang makapangyarihan, kundi kapitbahay pa natin. Hindi maugaling Pilipino yan na nakikipag-away sa kapitbahay. Di ba nga po, makipag-away na sa kamag-anak, huwag lang sa kapitbahay. At